So ito po kasama po natin ang abogado ni Ramil Madriaga, si Attorney Palad. Attorney, mukhang hindi kayo kumain kanina. Ano pong nangyari? Nakita po natin sa mga ibang kagaya nung sa 18 Marines, puro agaw ng mic yung mga abogado kayo po. Parang hindi po namin kayo masyado napansin. Actually, ang ginagawa ko lang kay Ramil kanina, kinakalabit ko, sabi ko, baka gusto mong mag-break para kumain tayo. Ayaw eh. Sabi, hindi siya nag-breakfast, hindi siya nag-lunch. Sabi ko, kaya kinakalabit ko siya, baka gusto mong mag-raise ng hands, mag-break ka. Ayaw, tapusin na natin to. So, ang kagandahan naman doon sa kanya, yung pagsagot niya is straightforward. Kita mo yung mannerism niya, yung demeanor niya. Yun yung tinatawag namin na pag nagtitistigo ka sa korte, yung bilis ng pagsagot, hindi ka nagbabasa sa papel. Makikita mo talaga yung sinasabi ng affidavit niya. Alam na alam niya talaga yung kwento. Hindi niya kinakailangan magbasa. Hindi mo makikita doon at any single time na isang tanong niya, lumilingon siya sa akin, nagpapa-assistant. So, maobserbahan mo, nagte-text nga lang ako, nagbabasa lang ako, tuloy-tuloy siyang sumasagot. So, very happy kami doon sa nangyari. Hindi namin alam na ganun siya kagaling sumagot. Kasi pag nakausap namin sa jail yan, mahinaon yung boses, malumanay. Pero kanina, akala ko magpe-preside na rin eh. Magaling siya sumagot. Na-impress din kami. Kaya nga po kasi yung mga nakaraang pong mga, di ba, yung mga sa social media, mayroong mga nilalabas na mga iba't ibang mga witness. Nakita naman po namin yung mga demeanor noon, parang kailangan may tagasalo, di ba, ng mga abogado. At dito nga po, sabi nyo nga po, tuloy-tuloy. Well, nakikita natin yung ganun minsan. Pag tatanungin yung resource person, ipapasa yung mic sa abogado. Pero kanina talaga, taga-abot nga lang ako ng papel kanina eh. Di ba, mapupuna mo. Pinapabasa sa kanyang paragraph. Sabi ko, you read paragraph 71. Ayaw eh. Ayaw. Talagang magsasalita lang siya based on his recollection. Doon lang siya napilitan tumingin sa affidavit nung pumunta na sa mga annexes, yung mga photos, di ba? Pero the rest, sabi nga namin, ibang klase. Kumbaga talagang galing sa kanyang talaga experience at hindi gawa-gawang mga istorya. Ito pa po isa napansin ko kasi sinasabi po nila na hindi po credible ang inyong kliyente pero handang execute ng bank secrecy waiver. Yeah, actually nagpirma na kami kanina ng waiver of bank secrecy law para patunayan na daang milyon talagang pumasok sa bank accounts niya. So sabi ko sa kanya, buksan natin lahat yan. Sige attorney, kasi ang daming bank accounts dyan na hindi ko naman inopen pero may perang pumapasok. So sabi niya, sige pirma natin yung waiver na yan. Naintindihan naman niya. Di ba? Tapos yung nga po nun, how ironic kasi yung nagsasabi sa kanya na hindi siya credible, yun po yung mga ayaw pumirma sa mga bank secrecy waiver, ayaw maglabas ng salin, pinipigilan po yung mga ganito. Lahat, sabi nga niya, pati mga payment niya ng mga taxes kaya niyang i-waive yung sa mga BIR records niya. Yung bank account is number 1 to show transparency na malaman ng tao na naging dami. Inamin naman niya, no? Naging dami siya, naging bagman siya, naging dami, dumadaan yung pera sa kanya. Sabi ko, buksan natin yan just to show the people kung ilang daang milyon ang pumasok sa bank accounts. Tama po, no? Saka ano ba naman yun? Kasi ganun din naman kung ang gusto niya, di ba kasi kung aayawan niya na lumabas itong mga bank transactions na to, parang pinagtatanggol niya yung mga taong nagpo-prosecute din sa kanya ngayon, di ba? Yeah, precisely. Kaya nga sabi namin, buksan mo yung bank accounts mo, pakita natin, aminin mo kung may kinuha kang pera, aminin mo kung nakinabang ka dyan, wala namang masama, di ba? At least maging honest ka, kung talaga may pagkakasala ka, kung may mga dumang pera sa'yo, dapat malaman ng komite. Ayun. Thank you very much, Attorney Sige, Palad. thank you. Salamat.